Ayan. Sa ating mga Pinoy, sa ating mga Pilipino, mayaman tayo sa mga kultura sa ating bansa. Katulad ng pagmamano, tanda ng paggalang sa mga nakatatanda sa atin. Katulad din ng bayanihan, yan, tanda ng ating pagkakaisa. Mahilig tayo sa mga kulturang Pinoy na talaga namang sinusunod natin. Ngunit bilang mga tao na kumikilala sa Diyos, kung ang kultura ay nakakaapekto sa ating paniniwala sa Diyos o sa ating pananampalataya, kailangan nating iwan ito, itigil ito sapagkat hindi ito ang kalooban ng Diyos, no? Katulad na lamang ng Halloween, no? Itong paggunita sa mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay o mga namatay, ano po? Ang Halloween ay nagmula sa Celtic festival. Ayan, na tinatawag na Samhain. So ito ay isang paganong selebrasyon kung saan naniniwala silang sa gabi ng October 31 ay muling babalik ang mga kaluluwang mga namatay para ang mga mundo ng buhay ay kanilang sakupin. Po. Ang sabi ng festival na to, kailangan nilang magsuot ng mga maskara upang lituhin ang mga espiritu at kaluluwa para hindi sila masaktan. Po. So, kaya itong tradisyon na to ay naipasa sa bawat mga henerasyon dahil ito ay pinagmulan ng pagkatakot at naging isang pamahiin ng mga tao. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, isineselebrate itong Halloween na to. Ngunit ito ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano po? Sapagkat sabi nga ng Panginoon sa Marcos chapter 7 verse 8, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at pinanghawakan ninyo ang tradisyon ng mga tao. So kung titingnan po natin, ano ba yung dapat nating sundin? Ano ba yung dapat nating gawin bilang tayo ay mga binago na ng Panginoon? Bilang mga Kristiyano na tumanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Tayo ba ay kailangan pang makihalubilo sa mga tradisyon na hindi na umaayon sa salita ng Panginoon? Ang sabi nga ng Romans chapter 12, tayo ay binago na. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, alang-alang dun sa kahabagan ng Diyos, ano po, na ating ihaharap na yung ating mga katawan na isang haing buhay. Sabi sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin yung mabuti, kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo ay binago na, hinango na tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Kaya hindi na tayo kailangang sumunod pa sa mga kulturang hindi ayon na sa kalooban ng Diyos o mga bagay na humihiwalay na sa atin at sa Diyos. Sapagkat tayo ay binago na po ng Diyos. Hinango na tayo mula doon sa kadiliman, mula doon sa pagkawala ng kaalaman patungkol sa Diyos, papunta po dito sa liwanag na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Na maintindihan natin ano yung mga bagay na dapat nating gawin ngayong tayo ay mga binago na ng Panginoon. Kaya naman po mga kapatid, mga kaibigan, ating kailangang kilalanin at alamin ano yung mga kultura na pwede nating sundin at ano yung mga tradisyon na hindi na natin dapat gawin mula nang ikaw ay makakilala sa Panginoon. Maraming salamat mga kapatid ko. Ito po ay isang paalala sa atin na tayo ay hindi na kailangang umayon pa sa gawa ng sanlibutan. Marami pong salamat.